Design of isolated footing. Magdi-discuss tayo dito ng dalawang klase, two types of pad footing. Yung isa concentric, ito yung conventional, nakikita natin kunyari sa mga residential foundations, nakikita natin nakagitna ang column. Hindi natin masabi laging nasa gitna. Kung ang foundation is nando sa property, ito yung tinatawag nating cantilever footing. Ano po? Sa residential, hindi maiwasan yan. Meron tayong tinatawag na dalawang klase sa eccentric. Yung isa nasa edge, yung isa naman nasa corner. So, bago tayo magpunta doon sa topic talaga natin, ipakita ko muna sa inyo yung standard, yung usual, yung tinatawag kong concentric footing. Ito, types of isolated footing. Number 1, concentric. Ito yung top view ng foundation. May dimension ka, WL kung hindi siya square. Kung square naman is W is equivalent to L. So, meron ka din na poste na nasa gitna. Top view, kagaya ng sinabi ko. Binigyan ko ng dimension A at saka B. Kung hindi square yung poste. But, kung square yung poste, A is equivalent to B. No? Nag-pass tayo ng section dito, yung kulay green. Nag-cutting section. Para maipakita ko sa inyo yung cross-section. Dito sa right, nakikita natin, dalawang klase yung pinresent kong cross-section. Yung isa, nandito yung diagram na kung saan nandoon yung reaction ng lupa. Ito yung loading. Let's say, sabihin natin na factor load, P, factor load. So, yung reaction ng lupa sa ilalim is balance yung distribution ng pressure ng lupa sa ilalim. So, Q total or Q net. Meron tayong tinatawag na Q net. Baka nagtataka kayo, bakit tinawag yung Q net? So, Q-net, kasi in reality, natural, pagka maggagawa ka ng foundation, magbubuhos ka, huhukayin mo yung lupa, lalagay mo yung bakal, and then bubuhos mo yung foundation. Ito yung pad na yan, yung pad foundation. Natural, nakaset up na yung bakal ng poste. So, bakit tinawag niya Q-net? Kasi pagkatapos, after mong mabuhusan yung foundation, tatabunan mo ng lupa. Diba? Baka sabihin ninyo, nag-compute tayo ng loadings ng P, ba't hindi natin sinama yung tambak, yung fill sa ibabaw? Yun yung dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng tinawag na Q-net. Nineglect na natin dahil inequate siya ng pressure sa ilalim. Ayaw nating isama. Ano ba? Ayaw nating isama sa calculation dahil ang concern lang natin, magbabalance kasi siya. Yung fill na dinagdag mo sa ibabaw, after mong mabuhusan, natural, kukontrahin mong ilalim. So, equal yun. Equal pressure. Ang gusto lang nating makita yung net pressure dahil doon sa loadings na concern natin yung factor P nang gagaling sa poste. Kung merong moment, ganun pa rin, consider natin doon, may reaction sa ilalim. Yung pressure sa ilalim na tinawag nating Q-net, magpo-produce ng dalawang senaryo. Dalawang stresses. Ito yung pakikita ko sa iyo. Pagdating natin sa eccentric, ganun pa rin ang kailangan natin. Kailangan nating makalculate, magawa yung equation ng shear, magawa yung equation ng maximum bending. Okay po? Ang kaibahan lang nito, yung pinakikita natin dito. Sa concentric, nakagitna, ano yung sanabi ko kanina? Equal yung distribution. Ito naman yung reaction niya, yung elastic curve, balance din yung pag-bend niya dahil equal. So, both sides, actually, technically speaking, pag tinignan mo sa taas, hindi lang yung dalawang sides. In all four sides, sa surroundings ng poste, balance yung bending niya dahil nasa gitna siya. Okay po? Ito na yung calculation. Makikita ninyo, nilagyan ko ng highlight ko ng green. Yung calculation natin, shear critical, yung nasa gitna, nakita nyo yung imaginary. Imaginary line yan yung critical shear. Which, sa code, ang sinasabi, ang critical location ng shear is T over 2. Kalahati ng thickness. Whatever thickness ang ma-derive ninyo, yung kalahati nun, i-offset mo doon sa face ng poste. So, kunin mo ang perimeter, multiply mo ng stress ng lupa, makukuha mo yung actual shear. Kailangan natin yung actual shear dahil i-compare natin sa allowable shear para ma-derive natin yung thickness. Yun yung basic. So, sabihin natin, nagawa natin dito sa isolated concentric. Ang approach sa eccentric, ganun din. Magkakaiba lang siya pagdating dito sa pressure sa ilalim, which makikita ninyo later. Ito naman yung sa maximum bending,
So, yung lever arm niya, dahil nandun yung critical bending moment, yung M-max, nasa edge ng poste, sa face ng support, kailangan mo yung lever, multiply mo ng Q total or Q net. So, tuloy natin yung talagang topic natin. At yun yung maraming nagtatanong sa atin. I-explain ko dahil sa book, sa eskwelahan, minsan hindi ni-explain yan. Kahit yung mga reviewer, bihira ang nakakita ko nag-explain pagdating sa mga eccentric foundation, pad foundation. So, dito i-explain natin sa video natin. Eccentric edge at saka eccentric corner. Ngayon, ako na lang yung nagbigay. Ako na lang yung nagbigay ng pangalan. Actually, maaaring yung iba, may ibang tawag dyan. But the name itself, sinabi natin eccentric edge. Nakita niyo itong drawing? Ito yung top view na eccentric edge. Pareho siyang naka-offset. Wala siya sa gitna. Yung isa nasa edge. But yung isa, eccentric pa rin, pero nandun siya sa corner. So, ano napansin niyo? Yung analysis, naglagay ako ng passing, cross-section dito, yung kulay green. It's either this way or that way. Depende sa inyo kung paano yung gustong i-cutting section pag nag-analyze kayo. But in this example, i-cut lang natin muna itong direction na papunta ron. Ito ganun din. Parehas din ang analysis niyan. Kaya isa na lang ang pinakita ko itong stress diagram. Pag nag-pass ka ng cutting section along this line, mapansin niyo ito yung section. Ipinakita ko rito yung poste, pinutol na natin, nandyan yung load, dala ng poste. Lahat na nandyan na, yung actual dead load at saka live load, dala na ng P, yung factor load, dala ng poste, ibibigay niya, i-direct niya doon sa pad footing. I-design natin yung critical shear equation, ganun din yung maximum bending moment equation. Yun yung i-analyze natin, ipe-present natin sa inyo in this video. Dahil itong dalawang eccentric na to, unique siya pagdating sa analysis ng stresses. So ito ang sinasabi natin. Yung dimension L, ito L. Ito yung section, yung L, at saka yung thickness. Yung thickness yung i-derive natin. Ang critical shear, kagaya nung kanina, yung sa concentric, T over 2, yun din ang location. So ganun din dun sa eccentric corner. But ano napansin nyo? Dito muna tayo sa shear, Sa shear muna tayo. Ano napansin niyo? Doon sa eccentric edge, meron tatlong side na critical na i-offset natin ng T over 2. Nakuha po nyo? Nakita nyo yung number, 1, 2, 3. Walang nagre-resist doon sa kabilang side. Kasi yung face ng support, naka-align doon sa face doon sa isang face ng foundation. Kaya tatlong side lang ang critical. Dito sa eccentric corner, ito naman ang condition niya, dalawa lang, 1 and 2. Ang perimeter na tinatawag natin dito is yung may number yan, 1, 2, 3, tatlong side lang noong poste. Dito naman sa eccentric, sabi ko nga, dalawang side lang. Kita naman natin. Nilagyan ko ng numbering. So, pagdating natin sa stress, ang QT, kagaya nung sa concentric, ganon din ang pag-compute. Kung nakapag-derive ka ng preliminary size ng foundation mo, so ang maiiba lang dahil yung pagiging eccentric niya, But ang approach ng pag-compute ng preliminary dimensions, ganun pa rin. Factor load o yung factor P, divide mo ng soil bearing pressure. Kalagay dito sa baba, Magkakaroon ka ng preliminary size. Kung square footing, square root mo, makukuha mo yung leg, yung dimension ng footing. Pag nakuha mong dimension ng footing, actual P divide nung na-derive mong dimension, let's say, inequate mo na, sinimplify mo siya, pumasok siya sa 1.6 by 1.6, actual load divide by 1.6 by 1.6, magkakaroon ka ng average. Average or net pressure. Ito na yung kaibahan. Kanina sinabi natin yung net pressure. Sa ilalim, net pressure. Ito net pressure pa rin. Pero sinabi ko average. Or sinabi kong total pressure, soil pressure. Bakit ko sinabing average? Average of Q1 and Q2. Kasi magkaiba ng magnitude yung pressure. Kung napansin nyo rito, naging trapezoidal yung loading. Kasi nandoon yung poste sa isang side. Mas malakas ang pressure dito kaysa doon sa kabilang side, sa rightmost. But ang total o average pressure should be equal to
yung sinasabi natin na net pressure, ganun pa rin, hindi nagbabago. Sinabi lang natin dito average dahil gusto nating ma-identify na merong dalawang klaseng pressure na magkaiba ng magnitude. Dahil ano? Dahil naka-offset yung poste. Okay po? Itong poste na to, kung move natin papunta rito sa gitna, natural is yung Q1 at saka yung Q2, magbabalanse yan, mag-equal, kagaya ng concentric. Yan ang gusto nating sabihin. So, itong analysis na to, hindi ko na pinakita sa eccentric corner dahil pareho rin naman. Depende sa inyo kung saan ninyo gustong patakbuhin yung section. Yan, ito yung stress analysis na sinasabi ko. No? Importante ito kasi pag nag-size tayo ng thickness, gusto nating ma-derive, ano? Gusto nating ma-derive yung thickness ng foundation, kailangan natin ma-derive yung actual shear. Dahil i-compare natin siya, kailangan nating i-balance do sa allowable shearing stress ng concrete. Kailangan natin makuha ang actual dahil gusto nating ma-derive yung thickness. Pagdating natin sa sizing, makikita natin yon. So, meron tayong dalawang klase. Ito na yung ginawa ko, no? Shear edge at saka shear corner. Pakibasa nyo na lang po. In-explain ko na. Makikita niyo rito yung perimeter, yung sa edge, so yun, 3 edge. Yung sa corner, 2 lang. 1 plus 2. Huwag niyong kunin literal yung number, hindi yan yung dimension. Ano? Sinabi ko lang, binigyan ko lang ng designation yung pagiging 3 sides nitong eccentric edge at 2 sides, only 2 sides for eccentric corner. So ituloy natin yung pagdating dito, no? I-explain na natin to na mas detailed. Itong portion na to, yung variations ng different stresses kung naka-offset yung poste. So, sabi ko rito, maximum moment analysis. So, bending moment analysis on eccentric footing. Dito na natin i-elaborate yung variation ng dalawang pressure ng lupa kung naka-offset yung poste do sa foundation, do sa pad foundation. Meron tayo rito cross-section. Hinighlight ko, mas nilakihan natin ng konti yung drawing. Makikita ninyo yung soil pressure sa ilalim. Yung kulay green, ano, nilagyan ko rito yung sa, may designation tayo, Q1, and then yung isa is Q2, yung in-explain ko kanina, doon sa drawing, yung unang drawing. Doon sa Q1 and Q2, meron tayong sinabi rito na Q average. Kasi dahil pinagsama natin, magkaiba ng pressure yung dalawang edge. Kailangan yung total or yung average pressure ng dalawang side should be equal to yung net pressure. Kaya meron tayong Q average. Kung napansin niyo meron tayong dash line, ano, hindi siya, yung height niya, hindi siya nag-equal dito. In-split natin yung dalawa para madaling mag-compute. So, magkakaroon tayo ng Q1 at saka Q2, yung sinasabi ko. Sabi ko rito, Q total or Q net is equals to average pressure ng Q1 and Q2. Average pressure. Meron tayong explanation dito. Sabi ko, since maximum bending moment is located at the face of interior support. Anong sinasabing interior face of support? Kung ito nasa property line, yan yung poste. Property line itong edge, yung outer side. Ito yung inner face. Ang maximum bending moment, nandito, yung may red, ano, lagyan ko. Sabi natin dito, is located at the face of interior side. Yon. Of column. Q1 shall be reduced to Q1 prime. Po, no? Q1, yung isa, Q1 prime. Yung Q1 prime, nandito sa side na in-offset natin itong Q1 napunta rito dahil hindi natin kailangan makuha yung Q1 doon dahil yun yung nasa edge nung exterior side. Ang kailangan nating makuha, mag-start tayo sa Q1 prime. I-reduce natin yan by ratio and proportion. Kaya sinabi ko rito, shall be reduced to Q1 prime with respect to B. Ano po? Ano yung B? Yung dimension. Sinabi ko rito, yung dimension ng poste. Say, rectangular or square column, dimension is B. Kung ano ang dimension nito, kunyari, 500. So, i-reduce natin yun. I-offset natin ng 500. Magkakaroon ng reduction dahil trapezoidal. Nasusunod po nyo. Kaya nagkaroon ako ng Q1. Ngayon, nagkaroon siya ng concentrated force. Kung nakikita nyo, no, meron tayong red line, ano, pataas. Concentrated force, Q1 prime. Meron din tayong concentrated force, Q2. Ito importante kasi, no, kailangan nating malaman. Pwedeng maging rectangular, hindi naman palaging square pad footing. Nagkaroon siya ng offsetting
depende sa length. Ang variations niya depende sa dimension ng poste, yung sinasabi ko, yun nga, yung B. Therefore, sabi ko rito, no, hinimay natin. Kasi mahirap mag-compute ng centroid ng dalawa. Ang ginawa ko, naggawa ko ng dalawang dimension. Q2, yung magnitude ng Q2, ginawa natin rectangular, no, yung diagram niya. Pareho silang uplift. Ito yung pressure ng lupa. Yung isa, simply triangular. Yun yung Q1, yun yung base. Na gagawin natin, i-offset nga natin dahil kailangan natin makuha yung actual, yung Q1 doon sa edge nung interior face ng poste. So, ito na, no, in-offset ko na rito. Sabi ko rito, Q1 prime. Concentrated. Yung Q1 prime nang galing dito, in-offset natin kung alam mo yung dimension ng poste. Okay, ano po? So, nakuha natin yon, magkakaroon tayo ng concentrated force na Q1 prime, which is 1/3 from base. Mula rito sa Q1 prime, 1/3 nung dimension ito. So, makikita natin dito, ang dimension nito, L minus B. So, magkakaroon tayo ng dalawang moment. M1 and M2. Yung M1 para doon sa Q1 prime, and then yung M2 para naman dito sa Q2. In total, yung maximum bending moment ng trapezoid, nung overall, ang trapezoid dito sa edge, yung M maximum. Ito naman yung isa pang importante, yung relation of B do sa total length ng base ng foundation. Q total or Q net is to L. Q net is to L, yung total length, is equivalent to Q1 prime over L minus B. Kasi kailangan natin makuha yung relation para makompute natin yung Q1 prime. So, ang mangyayari, pag nakuha mo na yung dalawa na yan, at saka yung shear, yung in-explain ko kanina, yung pinakita natin, ito lang ang critical ang maximum bending moment. Madi-design natin yung sinasabi ko, yung thickness, yung shear, gagamitin natin, yung in-explain natin a while ago, at saka itong maximum bending moment, yung pagsasamahin natin yung M1 and M2, sasamahin natin, para ma-size naman natin yung rebars. Hindi ko po isasama ngayon, yung design proper. Importante na explain ko sa inyo. Kasi, sa susunod na topic natin, yung number 2, series number 2, magdi-design tayo, magsasample tayo, gagamitin ko ito. Gagamitin natin itong na-derive nating equation, both shear and bending moment. Makakapag-size tayo ng foundation using, considering yung eccentric foundation, pad foundation. Gagawin natin, papakita ko sa inyo sa susunod na episode, yung eccentric edge, yung isa naman, eccentric corner. Maglalagay tayo ng rebar. Makikita ninyo doon kung ano magiging detailing pagdating sa bakal. So, antayin po niyo yung susunod na topic natin. Sana abangan niyo at makita natin doon. Magbibigay tayo ng example. Hindi ko na talaga isinama dahil masyadong hahaba yung video. Kung minsan po, nanghihinayang ako, hindi rin naman napapanood ng iba. So, ginawa ko, paghiwalay ko. Itong part 1, analysis. Yung susunod is yung design proper. Salamat po. Kita tayo ulit susunod. God bless.